Sir Ronald, magandang hapon, Tony and Rica Sabi sa'yo bagay eh. with your sexy intro. Maganda, Tony. At saka Rica, long time no see. Nakakatakot naman yung intro nyo. No. Di ba, Ano Sek? ba pag-uusapan dito? Politika ba? Parang iba eh. Parang iba. Sabi ko. Or medyo sila-set up nyo ako. Sines, Sabi ko siya, Sek, bagay eh. sabi ko nga, I can feel it. ang segment na ito ay may pamagat na Oh, yamasin mo hanggat sa gusto mo. Anyway, Programa ba ni Christian Esguerra ito? oy, mas decente si Christian eh. Because his name is Christian. My name is Kakan. So that's a different religion altogether. Anyway, Sir Ronald, Yes. ito, Wednesday is going to be the special session day. Dahil po sinabi ni Pangulo Marcos, mag-special session tayo. Kailangan maipasa yung mga nabinbin na panukalang batas. Pero ang binabantayan natin is really not the legislative agenda, pero kung sino yung sisipot na dadagdag sa quorum ng Senado, Sir Ronald. At nagulat ka ba? Correct. Oo, nagulat ka ba, Sek? Dun sa pang 13? Ibaba ko lang yung sexy music kasi baka yung sisipot ay ayaw niya ng sexy. Ayan. Sige, let's go. Natetense ako dyan sa sexy music mo tsaka sexy introduction. So will there be Baka mapahamak ako kay Rica. Ada! Oo, wala na, di na kailangan, Sek. Sa majority ng Senado kay Senator Sherwin Gatchalian, 12 na sila. But there was somebody over the weekend na nagpahiwatig na dadalo siya sa special session. So, will the majority bloc have a 13th new member? Well, dati pa natin hinihintay itong special session. No? Siyempre, ang gagamitin nilang dahilan sa special session ay priority legislation. Katulad ng ginawa ng presidente ngayon. Ang haba ng kanyang listahan. Halos sigurado ko hindi naman matatapos yan sa special session. Yeah. Dun sa normal session, pwede. Dun sa normal BICAM, kaya. Kaya, yes, okay naman yung mga legislation na yan. Pero tayo namang nakalabas ng kuweba, alam naman natin na ang main agenda ay yung binabanggit nyo. Yeah. Yung ikatatlo. Ikatatlo. na Ikalabintatlo. boto na- Ikalabintatlo, Oo. hindi ikatlo. Hindi si Judas, ha? Hindi si Judas. Ano ba? Usually kasi ikatlo, identified sa kay Judas yan eh. No? Sino ba yung tatalon? Diba? Na baka hindi lang isa, baka tatlo. No, hindi natin alam. Really? No? Baka Minimum of tatlo one. pa? Oo, pero hindi naman sila magpapatawag ng special session na wala silang siguradong numero. Yeah. Diba? Oo, correct. Although ang gagamitin nilang dahilan ay supplemental budget, legislation, appointments, Sure. na bahagi naman ng special session. Yeah. Pero alam din naman natin, tayo mga nakalabas ng kuweba, na the elephant in the room ay yung resolution ng pinanggalingan nitong krisis na ito. Kaya hindi umanda lang legislation, appointments, budget, no, ay dahil nga unresolved yung sa Senado. Kaya dito, kapag mat-resolve na dahil may 12 na ng majority, Yeah. gusto nilang tuldukan kung sino ba ang Senate President. Yeah. Lalo na, moving into the pre-trial meeting sa 18 at saka yung official start nung Senado as a trial court sa July 6. Yeah. Yes. So with the impending paglipat ng isa pa or maybe tatlo pa dun sa kasalukuyang majority block, ay sabi nga natin, matutuldukan na finally yung question na sino ba ang lehitimong leader ng Senado? Sino ang may magkakaroon ng sapat na boto para siya ay mahalal as Senate President? Sir Ronald. Yes, sabi kasi nung maraming legal luminary, sapat na yung 12. Dahil yung isa nakulong na eh. Ayaw eh. Yung functions and duties ng Senate ay tanggal na. Which means 23 na yung senador. At yung simple majority to kick out a Senate President and to elect one ay sapat na doon sa 12. Pero syempre, gusto makasigurado ng present Senate leadership. Kaya hinihintay pa nila yung ikatlo na tatalon. Kahit meron na silang recognition from the executive and the lower house, gusto lang nilang makasigurado. Correct. At mukhang nung pinatawag itong special session, medyo sigurado na sila. Yeah. Pero I kasi, don't know, hindi naman ako privy sa kanilang mga usapan. Ako naman, katulad yung nanonood lamang. Oo. Pero kasi nga, Sek, di ba? Sa special session naman ito, ang kanyang sinasabing pagdalo. Automatic ba na dahil sinabi niyang dadalo siya sa special session, sasabihin na agad natin na tatalon niya doon sa panibagong minority at iiwanan na yung kanyang grupo? Of course, you weren't born yesterday.
So alam naman natin, kahit ano pa yung paliwanag niya, no, siya ay bahagi ng bagong majority. Yeah. At dahil may bagong majority, ay pwede nang palitan yung Senate President. No? Kaya that wasn't lost on us. Oo. Kaya Aha. I think yan yung main reason ba't in-schedule ASAP Aha. yung special session. No? Halos kinabukasan kagad Yeah. special session na. Dahil Correct. baka mausog, magbago pa yung numero. Mukhang crumbling na yung sabing ano yung Which one? term nila? Ano yung term nila? Solid. Solid SB? Hindi, yung SB11 tayo nun di Yung ba? kila Sherwin Oo, yun. yung kila Oo. Sherwin. Pero may sinabing term si APC na hindi din matitibag yung kanilang grupo. Mukhang dahan-dahang natitipak na nga po at mukhang may sabi nyo nga, Sek, may dalawa pa na Nadadagdag. mukhang Lilipat. dadagdag o mukhang lilipat. So, anong nakikita ninyo dito? Is it already showing cracks na ang pamumuno ni APC from the very beginning wala naman din talagang anything that holds them together? Actually, pag ginagaslight ko yung bunso ko, ang sagot niya sa akin, di wow. Ang sagot niya sa akin, Ano ba? talk to the hand. Ayun. Ganun ako, no? Pag ginagaslight ko siya, kaya mahirap i-gaslight yung bunso. Pero itong nangyayari ngayon ay kung titignan mo, Tony at saka Rika, itong mga previous meetings nung faction ni Alan Peter, Yeah. 6 na lang ang dumadalo. May 4 na kulang. Bakit? Oo. Bakit wala yung 4? Nasaan yun? Oo. Kaya yung potential ng mga tatalon, at the very least, manggagaling dyan sa 4. Doon sa missing. Either- Oo. Yes, either 1, 2, o 3. Dahil kailangan nila yung show of strength Yeah, yeah. At least 10 sa kanila magpakita. Hindi nangyayari. Oo. Diba? Oo. Usually nga si Alan Peter lang tsaka si Marcoleta yung naiiwan, di ba? Oo. Doon sa kanilang RAMP Blue Ribbon Committee meeting. Rump. Kaya makikita mo na tama si Rika, Yeah. medyo yung solid, no? Yung solid na dating majority, ang solid na lang, ang pinaka-solid na lang ay yung online selling. Oo. Kaya nga nag-crash yung Facebook Dahil kaka-online selling, Sek, di ba? Kaya may dala. Nainggit nga ako May dala na nga akong bell para siguradong add to cart na di ba? Di mo ba kinoconsider yan, Tony? Pag Medyo, sabi ko nga, as an additional sideline, dahil ako ay kasama sa rango ng underemployed, baka kailangan pasukan ko na rin yun. No? Anyway, so... Isama mo na si Danny Buenafe. Ay, hindi na Si kailangan. Alvin El Chico. Hindi na kailangan ni Danny yun dahil sapat na yun nakukuha ang pension ni Danny. Sir Daniel, pension daw. Anyways, so ang tawag dito, yung pinipilit din kasi siyempre ni Senator Cayetano na sila po ay parang ngayon ay ang ino-oppress at pine-persecute. Parang ang nangyayari nga halos ihanay na niya yung sarili niya sa pagkamartir daw ni dating Senador Ninoy Aquino. May ginagamit pa siya yung hand signal, Laban. no? Na Laban sign. Yes, yung nakasanayan po na mga lumahok po sa mga panahong iyon ng 1980s. Yung L stands for laban. Ang problema, Sir Ronald, yung L kasi, lalo na kung sa kultura ng mga Amerikano, di ba? At ng mga kabataan, Ay kapag nilagay mo dito, nakikita mo ba, Sir Ronald? sa L. noo. Pag nasa noo yung Pag L. ito ay L, loser! sabi ni Ace Ventura, loser! Di ba? Ay grabe, no? So, you can take the L, but you cannot associate it with your present situation. Lalo na kung sinasabi mo yung L na laban mo ay katulad ng laban ni Ninoy Aquino. Siguro kung marinig yan ni Senator Ninoy Aquino, medyo umiikot siya sa libingan. Yeah. No? Umiikot yan. No? Dahil si Ninoy naging simbolo ng human rights against dictatorship. Ba? Si Alan Peter naging simbolo ng tokhang. Yung Secretary of Foreign Affairs niya, dinefensahan niya yan Yeah. sa United Nations, no less. Yeah. At sa mga interviews niya sa Al Jazeera, etc., ang kanyang framework, lahat ng laban. Tinanong nga siya ng host sigurado niyo yung libo-libo ng laban? Anong sabi niya? Yes. So medyo kung siya ay icon ng tokhang, si Ninoy ay icon ng human rights, di ba? Yeah. Kaya medyo, akala ko, may limits na yung kawalang hiyaan ni Senator Alan Peter. Wala palang limits. Pero mo kinumpara niya yung sarili niya kay Ninoy
at binanatan pa niya yung Aquino family na walang monopoly. Sa pangalan daw Monopoly nila. Oo. Sa pangalan ni Ninoy, no? Yeah. Biro mo, kanya sinasabi, sa gitna ng controversy dito sa Senado, yun yung problema. Yeah. Talagang desperate ka na, you're clutching at straws. Yeah. Pati yung laban sign, inaagaw mo na. Inappropriate. Pati yung legacy ng Oo. Aquino, inaagaw mo na. Sobra ka ng desperado. Oo. Ang ayusin mo, yung iyong majority. Ang ayusin mo, yung mga kakampi na parang nagiging distansya na tayo. No? Huwag mo gamitin yung mga established na nangyari sa kasaysayan. Medyo mas nakakaawa ka niyan. Ha? Medyo naluluha na nga ako, Rika. Dahil? Tony, no? Dahil kawawang-kawawa naman siya. Aha. Sobrang desperado na at katulad ng kanyang ate, walang nangangamusta. Yun nga tatanungin ko, Sek, kinumusta mo ba? Baka hindi mo kinumusta kaya naiiyak. Sige, next time, kakamustahin ko na. Araw-araw ang banat sa akin eh. Alam ko, kakamustahin. Oo. No? Oh, speaking of the session, the special session, ang pag-uusapan natin ay legislative agenda. Kung kunyari 13 lamang sila ang pupunta doon, maaari pa rin ba nilang pag-usapan at ilusong yung mga legislative agenda? Kulang pa rin sila, Sek. Of course, kahit nga 12 lang eh. Quorum Pwede na na yun, nila pag-usapan. Oo. Dahil meron na silang simple majority. Dahil Yeah. yung kabila, 10 lang eh. No? Or less. Kaya pwede nang pag-usapan yan. Halimbawa, yung nakabinbin sa commission on appointments, Yeah. pwede nang tapusin yan. Oo. Yung ilang priority bills na naka-third and final reading na sa House, katulad ng Freedom of Information Act, pwede nang tapusin yan. Yung iba, baka kailangan pa ng panahon. No? Baka masyadong excited lang yung presidente, ang dami sinama doon sa kanyang legislative agenda. No? Alam naman natin, hindi ganun kabilis yan. Yeah. No? So, yung iba, kaya na tutultukan, tapusin, Senate presidency, Yeah. simple majority, at yung mga appointments. And Na ang tagal nang nakabinbin. Oo. Tsaka, by next week, sisimula na yung budget process eh. Oo. yeah. Meron kasing syempre no, isa dun sa mga sinertify as priority bill ni Pangulo Marcos Jr. yung anti-political dynasty. So kabilang yung anak niya no, si Deputy Yes. Speaker Sandro Marcos na isa dun sa mga co-authors along with Speaker Bogie D. Pero maraming may agam-agam na itong bersyon na ipinasa sa House pag umabot na sa Senado ay napaka-diluted nga daw, no? Napakalamya. Hindi ho talaga tunay na ina-address yung issue of anong tawag dito? Dynasty. Pero iba naman yung sa... Dynasties oo. ay, iba yung sa Senate. Iba yung sa Senate. Okay. So, do you think, no, Sir Ronald, na magkaroon ng mas mahigpit na pagbabawal sa mga magkakamag-anak to occupy different positions in government at the same time? Yes, ang marites ko, Tony, yung Malacanang ay hindi ganun kasaya dito sa bill na inaprubahan ng Congress. Dahil nga, ang tingin nila, pinrioritize ito ng presidente, tapos ito lang pala yung lulusot. Kaya mahalaga yung bycam sa usapin ng anti-dynasty. Kung mababago pa ba yung bill na yan ng House. No? Dahil hindi sila masyadong masaya dyan. Dahil ang tingin nila, pag na-aprubahan yung ganyang version, sasabog yan sa mukha nila. Aha. That's sila yung nag-certify as a priority bill eh. Yan sa Yeah. anti-dynasty. Tapos hindi ganyan naman pala lang. masyadong anti-dynasty. So tatamaan sila. Yeah. Kaya tingin ko, pagdating nga sa BICAM, sa special session, ay mamomodify pa yan. Whether yan ay makakaprubahan during the special session is another issue. Pero I'm almost sure, hindi ganun kasaya yung present leadership ng Senado at yung Yeah. Malacanang sa kanyang Yeah. klaseng version. Pero kung higpitan man ng Senado ito, mas mahigpit ang maipasa ng BICAM, SEC, ang dami nilang tatamaan. And we do know na parang 80% ng nakaupo ngayon. nakaupo ngayon sa buong bansa Correct. galing sa political dynasty. Correct. Mababaldado ba ang gobyerno natin, pati sa LGU, kung ang may papasang political dynasty ay very strict? Well, very defining yung mapapasa. Dahil ang tagal na, almost 4 decades na nakalagay ito sa ating constitution, tapos hindi naman siya na-implement. Dahil nga, binabarhan ng dynasty sa Kongreso at sa Senado. Diba? Kaya bahagi ito ng ating political crisis. Hindi lang tayo nakaharap sa crisis ng Senado. Nakaharap tayo sa crisis ng lahat ng ating institution. At kung hindi yan magagawa, magpapatuloy ang crisis. Kahit ma-resolve
yung crisis sa Senado. Because it's a crisis ng unprecedented corruption, crisis ng weakening ng ating political institution, crisis ng invasion sa atin sa isang superpower, crisis ng ating ekonomiya na nagdi-deteriorate na nagdi-deteriorate. So lahat yan ay sabay-sabay. Kung hindi susolusyonan yung usapin sa anti-dynasty na related sa ating economic crisis dahil mga dynasties ang kumokontrol ng ekonomiya, Yeah. lalo na sa mga lokalidad, yung mga cartel, hindi mo mahanapan ng solusyon yung ating unprecedented crisis. Dahil ang kailangan mo ngayon ay also an unprecedented response, an unprecedented kind of leadership. Or else patuloy tayong mahuhulog sa bangin. Aha. Sec Ronald, bago tayo magpaalam, ano? At ipasok ko ulit yung sexy music. Di ba, mainit na nga po yung 2028, no? Nasa radar na ng lahat ng tao kung sino maaring tumakbo against Sara Duterte. Meron na ho ba talagang malino na direksyon kung sino po ang maaring ipantapat kay Sara Duterte as the administration/opposition Bet. candidate? Oo nga eh. Hindi ko maalaman May malinaw ka na ba hindi ko alam kung ano nakikita, matawag ko. Well, mga almost 2 years before the election. Yeah. Ang tingin ko, later this year, in the next few months, makikita mo na kung sino yung makikipag one-on-one kay Sara. Dahil hindi pwede ng more than one yung lalaban. No? At tingin ko, all the other forces, kahit hindi sila makakasundo, agree na isa lamang ang kaya na tumapat. At yung yan, I think ko magle-level up later this year. No? At tingin ko yung gobyerno may indirectly support a candidate na kayang talunin si Sara. Dahil alam ng gobyerno, pag nanalo si Sara, ubos sila. Hindi lang figuratively. So, all the forces, Yeah. I think po papunta sa isang kandidato, sa isang unity. Pero bago umabot doon, syempre lahat yan magkukan muna, poporma muna. Siyempre. Diba? Poporma. Para makita, sino ba yung pinaka-viable? Sino ba pinakamaganda sa rating? Sino ba pinakamagaling sa Sana nga networking? ganun eh. Tingin mo ba, Sek, ano din? Girl power to? Girl versus girl. Girl power ang ating. Ako, wala akong alinlangan na yung magbibigay ng solusyon sa ating mga problema ay pamumuluan ng isang babae. May duda ka ba, Rika? Alam mo, wala akong duda kasi kami mga babae, lagi kami Oy, tama. grabe. Tina mo naman. Napasubo tayo doon sa Kaya. Ronald. Kita mo naman. Anyway, so sige. So, salamat Sir Ronald at binigyan nyo kami ng oras today at alam ko namang in demand si Sir Ronald. Kahit sa ang vlog mo makikita Sir Ronald, nandoon siya. Oo. Di naman. Napakadali naman Di Pero naman. kasi dito lang ako nakatanggap ng ganyang ka-sexy na intro. Of course. Kaya nakaka-intimidate. Hindi. Because Sa segment na. yeah. Na pinamagatang yamasin mo hanggang sa kaya mo. Nakaka-intimidate. Di pa naman ako sanay na ma-intimidate. Bakit na? Pag narinig ni Christian Esguerra yun, malamang iisipin niya ba? Wala, laos siya. Yeah, laos siya. Thank you so much, Thank you for your time, Sir Ronald. Sec. Salamat. Salamat, Tony, sa Rika. Thank you.